pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, bahagi ng propesiya sa matandang tipan na sa pagdating ng Mesiyas, magiging malinis na muli ang mga may ketong. Sa ngayon, ang ketongin ay yaong mga nalulungkot, nahihirapan at nangungulila sa buhay. Inaasahan tayong makasunod sa halimbawa ni Kristo na inabot ang mga taong mahihina at hindi tanggap sa lipunan. Magbunga nawa ang Eukaristiyang ito ng tunay na malasakit at pagdadamayan upang tunay tayong maging nagkakaisang pamayanan. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Anak
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamabaga o kaya magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang uso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na murmi at sa lahat ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matwid at tapat sa poon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sa bayang wika, ibig ko, gumaling ka. Noong hindi nawala ang ketong at gumaling ang tao, pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong papurihan at palakpakan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayong lahat ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos ngayong ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Sa susunod na linggo, tayo ay papasok na sa panibagong panahon sa loob ng kalendaryo ng Simbahang Katolika. At ano po yung panahon na yon? Panahon ng Kwaresma. Dahil sa Miyerkules, tayo ay magdiriwang ng ano po? Kala ko po Valentine's Day ang isasagot po ninyo. No, Valentine's Day din naman, kasama noon ang pagdiriwang natin ng Miyerkules ng Abo. Ganun pa man mga kapatid, patuloy tayong pinapaanyayahan ng ating mga pagbasa upang patuloy din tayong magnilay sa kabutihan at pagpapala ng Diyos. Kung mapapansin po natin mga kapatid sa ating mga pagbasa, may isang sakit na patuloy na nababanggit. At ano po yung sakit na yon? Ketong. No? Alam niyo po, nung mga panahon ni Jesus, ang ketong ay walang lunas. Isang malubhang sakit na kinakatakutan ng maraming tao nung panahon ni Jesus. Kaya nga kung mapapansin po natin sa ating unang pagbasa, yan ho ang binibigyang pansin mula sa aklat ng Levitico. Sinasabi na nung panahon na yon, kung ikaw ay may ketong, dapat magsuot ka ng sirang damit, hindi magsuklay, tatakpan ng kanyang nguso, at laging sisigaw ng marumi, marumi. Bakit? Dahil nung panahon na yon, kung ikaw ay may ketong, ang sakit na yan ay nakakahawa. Kaya dapat, hindi ka makahawa sa ibang tao. Pangalawa, ang tingin sa iyo ng mga tao, ikaw ay hindi lamang may sakit, kundi ikaw mismo ay marumi, kaya ikaw ay makasalanan. Kaya sumisigaw sila ng marumi, marumi. Sa madaling salita, kapag ikaw ay may ketong, dapat lumayo ka sa tao at dapat layuan ka din ng tao. Pero mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, tila may tinuturo sa atin. At ano pong unang tinuturo sa atin? Yung may ketong gustong makaranas ng kagalingan. At nung nalaman niyang daraan si Jesus, ano ang kanyang panalangin sa Panginoon? Ang panalangin niya, kung ibig po ninyo'y mapagaling ninyo ako. Yan ang panalangin ng may ketong. Yan ang panalangin ng may sakit. Pero ano po yung gustong bigyang pansin dito mga kapatid?
Ang sabi ng may ketong, kung ibig po ninyo. Ano pong pinapahiwatig nito sa atin mga kapatid? Na sa panalangin, hindi natin binabago ang pag-iisip ng Diyos. Madalas kasi kapag tayo ay nananalangin, ang gusto natin, yung sarili nating kagustuhan ng mapangyari, hindi ang kagustuhan ng Diyos. And most of the time, we become manipulative, controlling, even to God. Gusto natin yung mangyari, yung gusto natin. Kaya nga, pag hindi nangyari yung gusto natin, anong nangyayari sa puso natin? Nagtatampo. Ano nangyayari sa buhay natin? Tumatalikod sa Diyos. Pero mga kapatid, sa araw na ito, tila pinapaalala sa atin na ang panalangin ay hindi para baguhin ang pag-iisip ng Diyos, kundi ang panalangin ay para sa puso natin na handang tanggapin ang kagustuhan ng Diyos para sa buhay natin. We do not change the mind of God every time we pray. But prayer helps us accept the will of God for us. Yun ho ang panalangin, ha? Baka kasi kapag nananalangin, gusto natin baguhin ang pag-iisip ng Diyos. Pero isang realidad, kailanman hindi natin kayang baguhin ang pag-iisip ng Diyos. Pero ang puso natin, kayang tanggapin kung ano man ang ipagkakaloob ng Diyos. Yun po yung una. Pangalawang bagay, mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, bago pinagaling ni Jesus ang may ketong, hinawakan niya yung may ketong. Nung mga panahon na yon, sabi ko nga po sa inyo, bawal hawakan ng may ketong. Dahil kapag hinawakan mo siya, mahahawa ka. Kapag hinawakan mo ang may ketong, ang tingin din sa inang tao, madumi, makasalanan. Pero bakit ho kaya hinawakan ni Jesus yung may ketong? Yung paghawak ni Jesus, tila pagpapaalala sa atin na hindi lamang siya naawa sa may ketong, bagkus nakikiisa siya sa kahirapan na dinaranas ng taong may sakit na iyon. Di ba minsan ganyan din naman sa buhay natin? Madalas, kapag tayo ay nakakakita ng mga taong nahihirapan, sinasabi din naman natin, nakakaawa, ano? Pero ang tanong, may ginagawa ba tayo? O baka sabihin lang natin, hanggang doon lang, nakakaawa eh. Pero ang Panginoon, kasama ng kanyang pagkaawa doon sa may sakit na may ketong, ipinaramdam niya na kapiling niya at kasama siya nito. Dahil si Jesus, hindi siya natakot mahawa. Dahil alam ni Jesus na siya dapat ang makahawa doon sa may sakit. At ano yung hawa na dala ni Jesus? Yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pag-ibig, at yun yung kanyang awa para doon sa may ketong. Hindi ang may ketong ang makakahawa kay Jesus, kundi si Jesus ang tunay na nakahawa doon sa may ketong. Magandang pagnilayan po yan mga kapatid. Sa buhay po ba natin, nakakahawa ba ang pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin sa iba? Marami pong mga estudyante dito coming from Nazarene Catholic School. Sa eskwelahan ba, ano ba yung nahahawa ninyo sa kapwa estudyante? Mabuti ba? O hinahawaan yung maging pasaway ang iba? Sa tahanan, ang mga magulang po ba,
Ano po ba ang hinahawa ninyo sa inyong pamilya, sa inyong anak? Pagmamahal ba? O pagbabatuhan ng pinggan? Si Jesus, nahawaan niya ang may ketong ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Hindi ang may ketong ang nakahawa kay Jesus. Bagkus si Jesus ang nakahawa ng pag-ibig at awa. Panghuli mga kapatid, sinasabi sa ating ebanghelyo na nakaranas ng kagalingan ng may ketong. Pero anong panawagan sa kanya ni Jesus? Huwag mong ipagsasabi kanino man. Pumunta ka sa mga saserdote. Pumunta ka sa saserdote at mag-alay ka. Madali po ba yung habilin ni Jesus? Hindi. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. Di ba kapag nakaranas ka ng biyaya, anong unang bagay ang ginagawa mo? Hindi nga manalangin eh. Di ba ang unang bagay na ginagawa natin kapag nakaranas tayo ng biyaya sa panahon natin ngayon? Anong ginagawa? Ipopost natin sa social media. Feeling blessed. Di ba? Yan yung mga nakalagay dun eh. Feeling blessed. Kaya mahirap talagang itago ang pagpapala, ang biyayang tinatanggap natin sa Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Mahirap kimkimin. Pero may paalala sa atin si Jesus. At ano ang kanyang paalala? Madali naman talagang sabihin na puno ng pagpapala at biyaya ang ipinagkakaloob ng Diyos sa buhay natin. Pero alam po natin kung ano ang mahirap? Na makita ng ibang tao ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Madaling sabihin, pinagpala ako. Pero ang mahirap, kung makikita ng ibang tao na ikaw ay tunay na pinagpala. Bakit? Baka kasi walang pagsasabuhay sa pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos. It will be very easy for us to speak that you are so blessed. But it is difficult for other people to see that you live out that you are truly blessed. Mga kapatid, ang pagpapala ay hindi lamang sa pananalita. Ang pagpapala nakikita sa ating pagkilos at paggawa. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, tila pinapaalahanan po tayo ng ating ikalawang pagbasa. Anong sabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto? Kung kayo'y kumakain o uminom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Sa madaling salita mga kapatid, ang lahat ng pagkilos at paggawa natin, tunay na pagpapala mula sa Diyos. At kung ito ay pagpapala, dapat lahat ng ating pagkilos at paggawa nagbibigay parangal kay Jesus. Nawa mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalahanan po tayo ng tatlong bagay. Sa panalangin, tayo ang nababago, hindi ang pag-ibig ng Diyos. At kung ganoon ang panawagan sa atin, ano ang hamon nito para sa atin? Na sa pagkilos at paggawa natin, lahat ito nagbibigay parangal para sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen,
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. Kahit na ito'y mga hulugang si Jesus ang nagmistulang ketongin pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya ating hilingin sa ating Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taglayin nawa ng simbahan at ng mga pinuno nito ang tapang na ibunsad ang Espiritu Santo nang sa gayoy mapangatawanan ang pangakong maging simbahan ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang matakot ang mga namumuno sa pamahalaan na bumalangkas ng mga programa na maaaring umani ng batikos, subalit tunay namang magpapakinabangan ng mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyan pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manindigan nawa ang ating pamayanan sa dangal na nararapat sa bawat tao. Kupkupin nawa natin at ipagtanggol ang karapatan ng mga matatanda, mga may kapansanan at mga bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Patuloy nawa sila sa kanyang kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinamalas ni Jesus kung gaano kakalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang galak at kapayapaan habang patuloy naming itinahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway taguyod ng gagawin naming ito
sa pagnanais naming sundin ang loob mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Bilang panahang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, ay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus,
surat ng puso ng aking mahamang. Kapwa ko kasi Sa darating po na Miyerkules, February 14 ay Miyerkules ng Abo, na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din po tayong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang na ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ng mahal na itim na poong Nazareno ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ay ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024 to 2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll sa Nazarene Catholic School ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Ang Nazarene Catholic School po ay matatagpuan sa R. Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Malapit po sa dating MLQ University at Holy Face Convent. Ito po ay bukas mula 8 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page para sa iba pang tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship na maaaring matanggap mula sa paaralan o sa ating simbahan. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929 at 8244-5609 at 0966-211-2152. Maraming salamat po. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos
Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang mga oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 7 ng umaga hanggang 6:45 ng hapon. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard or sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Kasama po natin sa misang ito ang mga estudyante po mula po sa Nazarene Catholic School. Ang Nazarene Catholic School po ay ang eskwelahan po ng Minor Basilica at National Shrine of the Black Nazarene. Kaya po kung kayo po ay may mga anak na gusto pong mahubog na maging tunay na deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ay inaanyahan po namin sa amin pong eskwelahan, ang Nazarene Catholic School po. Kaya pasalamatan din po natin ang mga estudyante po namin na nakidalo sa misang ito. Palakpakan po natin sila. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po ay pandaigdigang araw ng mga may sakit, kaya ipanalangin po natin sa tulong po ng mahal na Birhen ng Lourdes. Tayo pong lahat, o mapagpalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman, ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos namin kami nagtitiwala sa iyo dahil sa marami mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglayang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. taga-aliw ng nagdadalamhati, Ipanalangin mo kami. kalusugan ng mga may sakit, Ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin.
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan, sa gisang na